Thank you so much, Ma'am Jack, sa iyo pong napakagandang special number. At ngayon po, hingi ako ng paumanhin kapag ka po medyo naapektuhan po yung aking throat. So, kanina kinat ko yung aking pong, ang aking pong prayer. Kaya doon sa ilan, sa mga hindi po nasama sa ating panalangin, umasa po kayo na sa aking personal prayer, isasama ko po kayo. Ano po? So, I would just like to make sure na hindi po tayo madidistract. Kaya po itinigil ko po muna kanina. So this time, tayo po'y dadako na sa pag-aaral at pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Alam ko po, ang excitement naman natin talaga ay ang marinig po ang mensahe ng ating Panginoon. Kaya po, umaasa po ako na talagang tututok po tayo. At nawa, medyo yung ating pong mga ilang ginagawa ay medyo ihinto muna po natin at sumentro po tayo sa ating pagtalakay para ma-appreciate po natin. Of course, it is good to be reminded that every time that we are listening to the preaching of the Word of God, ang talagang pinakikinggan natin sa katotohanan ay ang Panginoon. Kaya kung makikipag-usap ang Panginoon sa atin, ipadama po natin sa Diyos na talagang tayo po ay mayroon pong mataas na respeto sa ating pong pakikinig sa kanyang tinig. Ano po? So, let me request everyone to please open your Bible in the book of 1 Thessalonians. Chapter 2 po tayo. 1 Thessalonians chapter 2. And our topic for tonight is the message I entitled, Thank and Treasure the Man of God. Thank and treasure the Man of God. Undeniably, kung Kristiyano ka, napakalaki po ng role na ginampanan ng lingkod ng Diyos sa buhay mo. Yung tao ng Diyos na tinawag niya upang tayo po ay abutin at pangalagaan. Naalala ko po nung early years ng aking pong Christian life. Kasi po kung paanong inabot kami ng Panginoon, meron pong nagsuko ng buhay. Siya po ay walang iba kundi si Pastor George Claridades na ngayon po ay nasa Panginoon na, pero ang kanyang pamilya po ay nananatili pa rin, na naglilingkod sa Panginoon. So, si Pastor George Claridades ay pumunta po sa lugar ng Valenzuela. Ang exact na lugar po namin, Bilog, Balangkas, Valenzuela. Okay, so yun po ang aming lugar. Ubando po sila nag-start, pero nakita po nilang potential sa lugar po ng Valenzuela at doon po kami nasumpungan ng Panginoon. Doon po kami na-save, At hindi po madali ang pagsisimula, pero salamat po na mayroon pong Pastor George Claridades na nagsuko ng kanyang buhay, nagpagamit sa Panginoon na siyang rason kung bakit may pastor po ngayon ang Living Water Baptist Church at ang Victory Fundamental Baptist Church. So, kaya para sa akin, isang bagay na dapat ma-realize natin na walang Kristiyano na magsasabi na walang kinalaman ang buhay ng taong tinawag ng Diyos sa kanyang pagka-Kristiyano. That is why I would like to somehow emphasize in this message yung pong dapat pasasalamat at pagpapahalaga natin sa tao ng Diyos. Basahin po muna natin ang ating teksto bago po tayo magpatuloy. Ang ating pong text, again, 1 Thessalonians chapter 2. And please, pakinggan po ninyo. Kung may Biblia po kayo, sundan po ninyo para mas ma-enjoy po ninyo ang ating gagawing pagtalakay. 1 Thessalonians chapter 2, verses 1 to 12 ang ating pong babasahin. For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. So magkaka-idea po kayo sa presentation na ito ni Apostol Pablo na talagang hindi magaan at hindi madali ang naging pagpasok ng Ebanghelyo sa Thessalonica. Sa mga interesado po, ang context po nito nasa Acts chapter 17. So, yan po, 16, 17, particular po yung sa chapter 17. Okay? So, verse number 3, For our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak,
not as pleasing men, but God which trieth our hearts. For neither at any time used we flattering words, as ye know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of men sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. For ye remember, brethren, our labor and travail for laboring night and day, because we would not be chargeable unto any of you, we preach unto you the gospel of God. Ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you, as a father doth his children, that ye walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. Let us go to the Lord in prayer. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat na muli po sa panibagong pagkakataon, makapag-aaral kami ng iyong salita. Lord, thank you for blessing this ministry. Thank you for using all the preachers and pastors para sa ministry na ito. And thank you for blessing your people. I pray, O God, that as we listen to thy word, may you again talk to us, and please, Lord, enlighten our minds. Particularly sa aming pong paksa ngayon, sa katauhan ni Apostol Pablo bilang lingkod mo, na dapat magdala po sa amin sa pasasalamat at pagpapahalaga sa mga pastor at manggagawa na tinawag mo, na nilagay mo upang kami po ay pangalagaan. Dakilang Diyos, sa iyo ko po'y pinagkakatiwala, maging ang aking pong kahinaan at limitasyon, ang iyong enabling grace ang ibigay mong muli sa akin, Panginoon, upang matapos ko po ang pagbabahaging ito ng may kaliwanagan at makapangyarihan na makagawa sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong pagpalain ang Feasting on the Divine Verses online ministry na ito, at umaasa po ako na ikaw ang gagamit sa ministry na ito para patuloy na magbigay ng kaliwanagan, upang patuloy na magpala sa buhay ng marami, lalo na po ang mga uhaw at gutom sa katotohanan. May you bless me, O God. May you use me, O God, for your glory and for your honor. Ito po ang aking panalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so again, ito po ay bahagi ng missionary journey ni Apostle Paul at isa sa kahanga-hangang church na kung saan sinulatan ni Apostol Pablo ang Thessalonians, mga kapatid. Ang Church of Thessalonica. Yan po'y makikita natin sa chapter 1, how the Apostle Paul gave his commendation dito po sa church na ito. Ang sabi nga po niya, napakaliwanag sa verse number 6. Mula po sa verse number 6 ng chapter 1. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place too. Your faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything. So, mga kapatid, I would just like to establish to you that the Church of Thessalonica is a commendable church. But here in our text, dito po sa chapter 2, hindi po naging madali ang lahat. Bagay na dapat ma-realize ng mga miyembro ng church sa local Baptist church na kinabibilangan mo, bagay na dapat to na ma-realize natin na ang ating pong kinabibilangang kapulungan ay hindi po basta sumulpot na lang sa magaang na paraan. Ang gusto ko pong tukuyin, mga minamahal, ay ang katiyakan po na matindi po ang naging labanan para ang ministeryo na kinabibilangan mo ay mapasimulan. Or ito po'y magpatuloy, gaya na po ng ating sitwasyon ngayon.
it is good to somehow consider the effort of the man of God. Yung pong bahagi ng lingkod ng Diyos na naging dahilan kung bakit tayo po ay naging mananampalataya, kung bakit tayo po ay lumalago, kung bakit tayo po ay napagpapala, kung bakit tayo po ay nagagamit ng Panginoon. So, using our text, I want all of you to somehow be blessed na magiging rason for you to apply. Ano po? Itong mensaheng ito sa ating pong buhay, lalo na sa ating pong kaugnayan, sa ating pong pastor at mga manggagawa. Mga kapatid, mga minamahal, ilang bagay po ang gusto kong pansinin po natin dito sa magiging pagtalakay po natin. Ayon na rin po sa masasabi po nating katotohanan ng buhay sa ministeryo. Kayo po ba'y thankful na meron kayong pastor? Kayo po ba ay talagang nagpapasalamat sa Diyos na merong pastor na nangangalaga po sa inyo? Na merong pastor na po pwede mong kausapin sa panahon na may mga kalituhan ka sa isip mo, may mga pagkakataon na kailangan mo ng payo, kailangan mo ng panalangin, at may mga pagkakataon na kung saan talagang gusto mong masolusyonan ang iyong problema sa gabay ng salita ng Diyos. Naiisip mo ba na napakalaking blessing na merong kang pastor? It is really great and wonderful that in the design of God, sa buhay natin bilang mananampalataya, meron siyang itinayong tao na pangangalagaan at pangungunahan tayo. At yan po ang reason kung bakit ang konsepto na nais ko pong bigyang diin ngayon ay ang tama lang na gagawin ng mananampalataya. Na tayo'y dapat maging thankful. We need to be thankful and we need to treasure the man of God na ibinigay niya para po sa atin. So, dito po sa ating teksto, gusto ko pong bigyang pansin po natin sa mga talata ang ilang mga bagay na kung saan magdadala sa atin sa higit na dahilan para tayo po ay totoong maging mapagpasalamat at magkaroon ng pagpapahalaga sa pastor na ibinigay po sa atin, sa man of God na ibinigay po sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng verses 1 to 6. For yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain. But even after that we had suffered before. So, Paul is citing his experiences, yung pong hardship, difficulties, yan po ang binigyang pansin niya rito. Kumbaga, to make the believer realize na hindi ganun lang kadali yung pong naging pagpasok ng ebanghelyo sa kanila. Ang sabi niya, but even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. In verse number 3, for our exhortation was not of deceit, nor of uncleanness, nor in guile. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak not as pleasing men, but God which trieth our hearts. Kaya maalala niyo po yung aking commitment, di po ba? Na kung saan, masaya naman ako na nagiging commitment na rin po ng ibang mga pastor. Yung pong preaching nothing but the word and pleasing no one but the Lord. Di po ba? So, yun po ay napakagandang lumaganap, mga kapatid. So, verse number 5, sabi niya, for neither at any time use we flattering words, as you know, nor a cloak of covetousness, God is witness. Nor of man sought we glory, neither of you, nor yet of others, when we might have been burdensome as the apostles of Christ. So, the first point that I would like to share is that you need to thank the Lord, you need to treasure the man of God, sapagkat sila po ang mga committed messenger. Diba? So, the man of God, sila po ay mga committed messenger. Ang idea po, ang commitment po talaga ay ang ibahagi po, ipangaral po ang salita ng Diyos. Kaya lalo na sa members ng Living Water Baptist Church, I know na ang reason why you appreciate me so much, it is because of your observation, yung nanonotice po ninyo, na talagang ang inyo pong pastor, lagit-lagi ang sinisikap, purong-purong salita ng Diyos ang maipangaral. Amen? Yes.
At alam kong kaya nyo rin po na-enjoy ang feasting on the divine verses sapagkat ipinapangaral natin dito, hindi yung preference ng tao, hindi po yung prinsipyo ng tao, hindi po yung panuntunan ng tao. Alam nyo po na ang emphasis natin lagit-lagi ay ang salita ng Diyos. Amen? The reason why I commit myself na talagang wala akong ipapangaral kundi salita ng Diyos because I believe in the authority of God's Word. Ang paniniwala ko po talaga, ang makapangyarihan, salita ng Diyos. At ako po, tinitingnan ko po yung matinding accountability ko po bilang mangangaral. So, ang man of God, according to the design of God, siya po ay mensahero. Kaya nga sabi ko po, thank and treasure the man of God sapagkat sila po ay mga committed messengers. Diba? Isipin niyo po, ang binasa nating talata, may persecution. Diba? Kadalasan po, kapag pinag-uusapan po yung bagay ng pangangaral, madali pong mangaral sa mga taong aayon lang. Madali pong mangaral doon sa sitwasyon na wala pong mga struggles and challenges. Pero in the case of the Apostle Paul, makikita nyo po that in spite of persecution, in spite of the attack of the enemy, in spite of the many challenges, hindi po siya tumigil, ipinangaral po niya ang salita ng Diyos. So kaya para sa akin po, iniisip ko sa akin mismo, kung ang pastor namin na si Pastor George ay hindi naging committed messenger, halimbawa lang po kung siya nung nakaranas ng persecution, tumigil at hindi pinagpatuloy ang gawain, nasaan po kaya ngayon ang inyong lingkod? But I praise God because of His commitment, because of His commitment to preach nothing but the Word of God. So, I can say that my late Pastor George Claridades is a committed messenger of God. Yung kahit na usigin po siya, kahit na po mapagkamalian po siya, kahit na po may mga accusation sa kanya, basta ipapangaral niya ang salita ng Diyos. Now, si Apostol Pablo, siya po ay talagang masaya na nagkaroon po ng church na katulad ng Thessalonica, na saganang kanya, lahat ng sakit, lahat ng hirap, hindi nawala ng kabuluhan. Naging makabuluhan ang lahat, mga kapatid. Kaya tingnan niyo po ang kanyang commitment, mga kapatid. Hindi napigil ng persecution. Tapos, ang kanya pong mga aral, walang halong daya, mga kapatid, walang panglilinlang. Kundi doon sa pagkakatiwala ng Diyos sa kanya, ang linaw po, but as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, even so we speak, not as pleasing men, but God which trieth our hearts. Yung bang confidently, masasabi po ni Apostol Pablo na talagang siya, kahit na ang pag-uusapan ay Diyos, talagang ang ipinapangaral niya, salita ng Diyos, na ang motibo po malinis. Napaka-pure ng kanyang intention, napaka-pure ng kanyang desire, at ang kanyang commitment is to preach the Word of God. Yun ang reason why every believer should be thankful to God and they need to treasure the man of God sapagkat yun po ang ating kailangan. Yung mga committed preacher, yung talagang ang commitment nila, ipapangaral ang salita ng Diyos. Minsan kasi, ang gusto po nung ilan, yung mga nagsasalita, napatatawanin sila. Yung mga nagsasalita na bobolahin po sila, paiikutin po sila, 'di ba? Yung bang sinusugarcoat yung mensahe. Mga kapatid, ang kailangan po natin purong salita ng Diyos. Ang kailangan po natin yung mga mensahero na talagang salita ng Diyos ang ipapangaral kasi yun ang disenyo ng Panginoon eh. Naalala ko nga po sa Hebrews chapter 13, di ba? Verse number 7. Ang sabi po ron, remember them that have the rule over you, who have spoken unto you the word of God. At dito makikita nyo po na thankful si Apostle Paul. Tingnan nyo po ang sabi ng 13. Sa verse 13, ang sabi niya, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of man, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. You can see, di ba, in the statement of the Apostle Paul, na talagang siya, yung bang naging pagtanggap ng tao, ang ikinatutuwa niya, tinanggap yung kanyang ipinapangaral na hindi kagaya ng salita lang ng tao.
So masasabi ko po na talagang ang mga pastor, sila po ang mga called by God, tinawag ng Diyos para ipangaral ang salita. So kaya po importante talaga na ang mga mananampalataya ay maging mapagpasalamat at matutong magpahalaga sa mga pastor sapagkat sila po ay mga committed messenger. Hindi lamang po yan. Tingnan nyo po, ito isa sa paborito kong binibigyan ng diin lagi. Verses 7 and 8. Una po, ang man of God ay committed messenger. Ikalawa po, ang man of God is like a caring mother. Caring mother. Okay? It is the illustration. Okay? It is the emphasis of what the Apostle Paul said na katulad raw siya ng nursing mother. Nililinaw ko lagi sa church yan. Kaya pagka sinasabi nyo po na ang blessing po, daman nyo po yung care ng pastor nyo sa inyo, na talagang kung iisipin mo naman talaga, imagine, humanly speaking, wala naman tayong mga relasyon, pero pansinin nyo po, dahil sa tawag ng Panginoon, makikita nyo na ang pagmamalasakit ng pastor ay masasabi nating napakalaking kalakasan po ng mga mananampalataya. So kaming mga pastor, dapat itong sinasabi ni Apostol Pablo, maging paalala sa amin na maging committed messenger kami, na maging katulad kami ng caring mother, maging caring mother kami sa mga members. At kung yan po ay nakikita natin mga kapatid, dapat lang na ating pasalamatan, ating pahalagahan ang ating pong pastor. Tingnan niyo po ang sabi ng verse 7. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Pinaliwanag ko na po ito sa church na yung nurse na tinutukoy dito, hindi po yung mga nasa hospital. Hindi po ito yung nurse sa idea po ng profession, kundi ito po ay pumapatungkol sa nursing mother. Kaya pagka ang pinag-usapan mother, pangangalaga ang pinag-uusapan, pagmamalasakit ang pinag-uusapan. Kaya doon kinuha siguro yung idea na sa ospital, dahil mangangalaga po sila sa mga pasyente, nurse ang tinatawag sa kanila. Kaya pagka po nursing, ibig sabihin, nangangalaga, mga kapatid. So at yun po ang man of God. 'Di ba? The reason why we should thank and treasure the man of God, because the man of God is not just a committed messenger but also a caring mother. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. Gusto ko pong sabihin na ito yung magandang pattern po namin. Walang problema na ang pastor po bold preacher, dahil dapat lang yun talagang katiwa-tiwalang tagapangaral na hindi pumahadlangan, hindi mapipigilan. Talagang ang commitment nanduroon na hindi po kapurihan ng tao ang hinahanap, hindi palakpakan ng tao ang hinahanap, kundi ang kanyang commitment is to preach nothing but the Word of God. Pero sa usapan ng pangangalaga, dapat katulad siya ng isang nanay. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being, verse number 8, so being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. Listen to this. Kapag ang pastor natin ay nahandoon lang sa kalagayang pangaral ng pangaral, pero walang pangangalaga, hindi po lubos na nakagaganap ang pastor. Sapagkat ang trabahong man of God ay pangangaral at pangangalaga. Sa usapan ng pangangaral, dapat maging committed. Sa usapan ng pangangalaga, dapat maging kagaya ng nanay. Kung papaanong magmalasakit, sa usapan ng lambot ng puso, sa usapan ng matinding affection, maging katulad ng nanay, kaming mga pastor. Kaya ito po ay magandang pattern po para sa akin. It is really, really good to somehow consider what the Apostle Paul said kung paano dapat magtrato ng mga miyembro. Sa mga pag-ikot-ikot po ng inyong lingkod, na-observe ko po talaga na kadalasan po, pagka po ang pinag-usapan talaga yung buhay ng pastor, nakasalalay din po yan sa kung paano niya pinangangalagaan ang miyembro. Yes, sapagkat alam natin na kahit sa natural na usapan mga kapatid sa pagkatao,
Ang isang tipikal na tao, pag minahal mo, pagka pinagmalasakitan mo, ibang klase po ang magiging balik niya. Diba? And that is exactly what I am experiencing and enjoying in my life in the ministry. Basta sincerely, minamahal ko po ang mga taong inilagay ng Diyos sa akin. In fact, kahit nga po yung mga hindi po pinagpapastoran ng inyong lingkod, basta po yung pastor nila may basbas at makakatulong po ako, I really want to be of help sa mga nangangailangan. At maganda po na itong maging impluensya sa amin ni Apostol Pablo na maging caring mother to the flock, caring mother to our members, to the member of the church. Kaya sabi ko sa akin po, love begets love. As I understand in the principle na itinuturo po ng salita ng Diyos, ang pag-ibig po ay pwedeng maging ani sa hinahasik mong pag-ibig. Pagka ang miyembro naramdaman ang dalisay na pangangalaga, ang matinding pangangalaga, pagmamalasakit, pagmamahal ng pastor, mga kapatid, makikita nyo po na ang epekto po nito maganda hindi lang sa kabuuan ng ministry, kundi sa mismong pastor. Kaya siguro inilagay ako ng Panginoon doon po sa idea po ng ministeryo na kapag ka nag-speak po ako sa mga churches, ang isa po sa binibigyang pansin ko po ay yung shepherd and sheep relationship. Kasi matibay ang paniniwala ko na kapag ka maayos ang relasyon ng pastor sa kawan at kawan sa pastor, naku po, ang ganda ng outcome po niyan. Living Water, remember my message? Unity is healthy. Diba? Yung pong magandang pagsasamahan. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. Behold and how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Talagang yun ang kalooban ng Diyos. Kaya po, unhealthy po ang church na hindi po mahal at mapagmahal at mapangalaga ang pastor. Unhealthy rin po ang church kapag ka hindi mapag-aruga ang mga miyembro sa kanilang pastor. So, dapat po both, pastor and members, dapat po harmonious po ang relasyon, dapat nandoon ang pagmamahal ng isang man of God, ng isang pastor sa miyembro, at dapat ang mga miyembro nandoon din ang pagmamahal sa kanilang pastor. So, ang reason why we should thank and treasure the man of God, because sila po ay committed messenger, sila po ay caring mother. Sabi ko, pag ang verse number 8 po ay binigyan natin ng pansin na talagang dadamahin po natin yan, how the Apostle Paul expressed his heart to the believers, mga kapatid. Anong sabi niya? So, being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. Meron pong mas malalim na level sa usapan ng relasyon sa church. Pagka ang pastor po makapangaral lang, mga kapatid, mababaw po yun. Dapat po ang pastor hindi magsesettle sa idea na nakapangangaral lang ng salita ng Diyos, dapat nangangalaga sa mga mananampalataya. Nakatulad po ng naging kapahayagan ni Apostol Pablo. So, una na binigyan pansin natin, ang man of God po ay committed messenger. Ang man of God po ay caring mother. At ang man of God po ay dapat convincing model. Convincing model. Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 10. Ye are witnesses. So, just try to imagine how the Apostle Paul, directly sabi niya, kayo mismo ang mga saksi. Diba? So, hindi po pwede na magsasalita si Pablo, tapos lihis yung kanyang sasabihin sa kung ano yung kanyang ginagawa. Kaya, ang sabi niya sa verse number 10, ye are witnesses, and God also, how holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. That's modeling. Diba? So, siya po ay modelo na talagang convincing. Amen?
Convincing. Kaya nga, confidently, ang sabi niya, ye are witnesses. Di ba? Kayo mismo ang mga saksi at ang Diyos man. How holily and justly and unblameably we behave ourselves among you that believe. Kaya nga, magandang tularan eh. Kasi ang principle ni Apostle Paul, bilang man of God, gayahin niyo ako kung paanong gumagaya ako sa Panginoon. Di ba? Sundin niyo ako kung paano sumusunod ako sa Panginoon. Follow me as I follow Christ. Kaya naman, itong church ng Thessalonica, kaya talaga sila naging modelo rin eh. Kasi, di ba, pansinin niyo po yung binasa ko kanina. Sa verse number 6 ng chapter 1, verse number 6, and ye became followers of us. I do not know, kung natatandaan niyo po, may message po ako dito. Ang title ko po ay Imitate the Imitators. Diba? Kasi yung salitang followers dito, ang ibig sabihin po, tinularan. Imitators. Okay? And ye became imitators of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. So, ang ginaya po nila, ang sinundan po nila, ang tinularan po nila, yung man of God. Diba? So, kaya dapat, maging convincing model po tayo. So, dapat, tayo po pwede talagang tularan bilang mga pastor. Kaya pagdating ng verse 7, sabi niya, so that you were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God word is spread abroad, so that we need not to speak anything. Ano mang kapurihan na sabihin niyo po sa mananampalataya ng Thessalonica, ito po ay dahil may sinundan sila na talagang convincing model, at yan po ay ang man of God. So, napakahalaga po na ang man of God ay maging convincing sa mga tao. Kasi ang pinakamahirap na magiging kalagayan po namin na nagpipreach kami pero para kaming tinkling cymbal. O siguro, pag tinagalog nyo po mahirap yung nangangaral kami para kaming tickling lang, mga kapatid. Puro huni lang, puro sounds lang. So, kaya nga itong message natin ito ay paalala at hindi lang pagtuturo sa mga miyembro, kundi sa amin din. Na dapat talaga maging convincing model kami. Anong po pwedeng magpahirap sa kalagayang nagtuturo ang pastor? Anong po pwedeng magpahirap na hindi susunod yung mga miyembro? Kung hindi nakikita ang magandang example. If the pastor, if the man of God is not convincing, that is actually a problem. So that is why, ang dapat striving po namin in challenging the people, in counseling the people, in telling the people kung ano ang dapat gawin, sana masasabi namin yung sinabi ni Paul, ye are witnesses how holily and justly, di ba? Ye are witnesses and God also. Tingnan niyo po. Kumbaga, kahit sabi niya, saksi kayo, saksi ang Diyos. How holily and justly and unblameably. Hindi po nagke-claim na perfecto si Apostle Pablo. But the simple point that the Apostle Paul would like to tell them is that yung bang nandoon yung kanilang pagsisikap na lumakad sa kabanalan, sa katuwiran, na hindi po talaga mabiblame sa usapang buhay at pagtuturo sa mga tao. So, kaya ang linaw-linaw po at napakagandang paalala ito. Sabi niya sa verse number 10, ye are witnesses and God also how holily and justly and unblameably, ano sabi niya? We behave ourselves among you that believe. Kaya pala ang pagpapastor, hindi pagtuturo lang. Ang pagpapastor, hindi yung pangangaral lang. Ang pagpapastor ay pagbibigay ehemplo sa mga tao. And that is very consistent. I can say in the Word of God, very consistent po yan. Okay, uulitin ko. In Hebrews 13, verse 7, hindi ba niliwanag po, remember them that have the rule over you, who have spoken unto you the Word of God, anong kasunod? Whose faith follow, considering the end of their conversation. You see? So yung example namin, mahalaga rin po Diba? Yung pagka nag-preach kami ng soul winning, soul winner kami. Yung pag nag-preach kami ng giving, giver kami.
Yung pag nag-preach kami ng kabaitan, dapat mabait kami. Kung magpipreach po kami ng fruit of the Holy Spirit, dapat nakikita po sa amin yun. Kung magpipreach kami ng faithfulness, dapat faithful kami. Kung magpipreach kami na hindi dapat nalilate, dapat hindi kami laging nalilate. Kung nagpipreach kami ng halaga, ng gawain, sana yun ang nararamdaman ng mga tao sa amin. Kasi napaka-epektibo po nung example eh. In teaching, example is very effective. Amen? Agree po ba kayo doon? Diba? Members? Pagka nakikita nyo, kaya nga sabi ko, ang encouraging statement na natatanggap ko sa miyembro, nakakahiya pong maging tamad na miyembro pag nakikita po namin ang sipag ng pastor. Please, don't get me wrong, hindi ko po itinataas ang sarili ko, inaamin ko lang po na encouragement po sa akin na marinig na ang sinasabi ng mga miyembro, paano po kami hindi magmamasipag? Mapapahiya kami at mahihiya po kaming magtamad-tamad sa nakikita po naming sigasig at sipag po ninyo sa gawain ng Panginoon. Diba? At yun din ang reason, alam po ninyo yan, Victory, Living Water, na ang reason kung bakit ang campaign sa church mabilis pagka may project, it is because of the fact that meron pong convincing model. Amen? Hindi ko po sinasabing perfecto po ang inyong lingkod, pero yun po ang sinisikap ko po, mga minamahal. Na talagang pag hinamon ko yung mga tao, hindi nila ako pwedeng balikan at hindi po pwedeng hindi perfecto, alam nyo po yan, far from being perfect, but at least striving na makapag-set ng example sa mga tao. Ako naniniwala, yung mga pastoral staff ng church, kahit pa paano po, may tinutularan po sila. Diba? Yung preachers ng church, yung pong mga members, yung pong talagang sa reality ng takbo sa ministry, mga pastor, napakahalaga po na maging modelo po tayo. 1 Peter chapter 5. Diba? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind. Neither as being Lord over God's heritage, anong sabi po ng verse number 3? But being ensamples to the flock. Dapat maging halimbawa po talaga. So, the reason why we need to thank and treasure the men of God, because they are the committed messenger, they are like a caring mother, and also a convincing model, and listen, a credible molder. Credible molder. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 11. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that his children. Tingnan nyo po kung paano magdisiplina yung man of God. Kaya wag nyo pong pagkakamalian ng pastor pagka medyo napapagalitan po kayo or mas tamang sabihin na pagsasabihan po kayo. Diba? Pag nare-rebuke po kayo, pag sinasaway po kayo, tinatrabaho lang po ng pastor ang trabaho na ibinigay ng Panginoon sa kanya. And this is also obvious in the life of the Apostle Paul, particularly in this statement that the pastor, that the man of God is like a father to God's flock. So nandun ang pagmumold sa inyo. Naalala niyo po yung message ko tungkol sa Father's Day, di ba? Na ang dapat ang mga tatay, real man, di ba? Responsible molder and role model. Ayan, nandun din po yung concept. So, ganun din po. Kasi ang pastor, tumatayong tatay sa mga miyembro. Di ba? Tumatayo na tayo po ay tatay ng mga miyembro at ang concept na ito, ang tatay ay dapat nandun sa leadership na nagmo-mold ng mga members. Kaya ang tingin ko po, hindi nyo dapat tinitingnang negatibo kapag kinukorek kayo ng pastor. If your pastor is correcting you, confronting you, diba? Dapat po thankful tayo doon. Kaya nga, importante po talaga yung man of God sa buhay ng mga members. If not of the kind of training of our late beloved Pastor George Claridades, I do not know kung ganito po ang magiging takbo ko po sa ministry. Even si Bishop Orara, kilala niyo po siya, mga kapatid. Yung kanyang naging molding, yan ang rason kung bakit wala na si Bishop Orara. Tingnan niyo po ang takbo ng Maranatha. Mga kapatid, mga molded po yan eh. I mean, na-mold po sila eh.
Sapagkat ang trabaho talaga ng man of God ay maging credible molder. Kaya for me, I can say, mula noon hanggang ngayon, sinasabi ko po ito na ang Maranatha International Baptist Church, in fact, even ang Blessed Hope Baptist Church, masasabi po natin na talagang institusyon na may tibay at tatag kasi grabe talaga ang molding na ginawa po ng mga lingkod ng Panginoon. Hindi po sila perfecto. In fact, may mga ilang bagay din po na ini-improve natin sa naging leadership nila. But as I evaluate, mga kapatid, I can say na ang laki-laking blessing ng molding na ginawa sa amin. Yun lang pong pagising ng maaga. Isipin niyo po, kung worker ka, diba, manggagawa ka ng Panginoon, tapos tanghali kang gumigising, isipin niyo naman po yun. Diba? Dapat ma-mold tayo. Na kung ang mga nasa secular, yung mga kasama nga namin dito sa bahay, 'di ba? Si Sister Chari, si Sister RA, yung mga anak namin dito, grabe po 'yan, gigising ng napakaaga 'yan. Bakit? Pupunta sa work. 'Di ba? Tapos tayo manggagawa ng Panginoon. Sabi mo, worker ka, tinawag ka ng Panginoon, tapos ang gising mo tanghali. Hindi tamang training po 'yan. 'Di ba? So, kaya sa akin po, ang laki-laking benepisyo nun. Naaalala ko po nun, talagang alas 4 ng umaga, kailangan gising na po kami, dahil kailangan may devotion ka, kailangan nabasa mo daily bread, kailangan nakaigib ka, kailangan naiayos nyo na yung mga offices sa ACE. Grabe po yun. Nung panahon yon, mga kapatid, po pwedeng kung mahina-hina ka, bibigay ka, susuko ka. Pero that molding, I can say, is very beneficial in my life, especially now that I am pastoring. Yung tiba, yung tatag, mga kapatid. So napakahalaga po na yung pong pasasalamat at pagpapahalaga natin sa nagmo-mold sa atin. Kung walang magmo-mold sa iyo, 'di ba? Halimbawa lang po, yung lahat ng gusto mo, yun ang gagawin mo, walang magko-correct sa iyo, walang magtuturo sa iyo, ano po ang mararating mo? Sabi nga po nila please forgive me sa word. 'Di ba? Sabi po nila, pag ikaw tanghali ng gumising, kahit ipot ng ibon at ipot ng manok, wala kang pakikinabangan. That is actually an idiomatic expression na wala kang mararating. Hindi aasenso buhay mo kung tanghali kang matutulog. Gigising pala. Tanghaling matutulog tuloy. So, ganun din po. Diba? Pag ang pastor nyo, sinasabihan kayo, pag nalilate kayo, positive dapat kayo doon kasi ayaw kayong mahirati sa mali. Dahil isa sa trabaho ng pastor, molding. Ang isa sa responsibilidad ng pastor, ng man of God, is disciplining the members, yung mga anak-anak niya sa church. Kaya itong si Paul, sinimulan niya doon sa pinakita niya yung kanyang example. Di po ba? Naalala ko sino ba yung nagsabi po sa akin na nagulat sila? Ayan, si Brother Jem, yung anak po ni Pastor June Ortega. Nakita ko po 2 a.m., naka-online pa po kayo? In fact, minsan po hindi ko na po na-i-off yan Hindi na po ako nakapag-out dahil nakakatulugan ko na rin po yan. Kasi may mga Bible study po tayo online na 2:00. Ang mentoring nga po namin, ang preaching, mga 45 minutes lang. Pag nagme-mentoring, magugulat ka, nakaka2 oras Di po ba? So, ang ibig ko pong sabihin, yung pagsasanay sa atin sa pagbibigay importansya sa salita ng Diyos. Kaya, mga kapatid, sinasabi ko po, ang laking benepisyo sa mananampalataya na may pastor na nagdidisiplina sa iyo, may pastor na nagte-train sa iyo, may pastor na minomold ka sapagkat kailangan mo yan. Amen? So, yun po ang sabi ni Apostle Paul. As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father that is children. So kaya yun po ang reason kung bakit, ewan ko po, hindi naman kailangan natin sigurong hintayin yung Pastor's Appreciation Month. 'Di ba? Pero may matututunan po tayo dito We should thank and treasure the man of God sapagkat sila po ay committed messenger, sila po ay caring mother, sila po ay convincing model, and credible molder. Sila po ang magandang mag-mold. Hindi yung
mas sinusunod mo. Minsan, miyembro ka ng isang church, mas sinusunod mo pa yung mga negatibo kaysa sa pastor mo eh. Yung mga kung sino pa yung mga malalamig sa gawain, yung pa pinakikinggan mo, yung patagapayo mo eh. That's wrong. Diba? Sayang, mga kapatid. Binigyan ka ng Diyos ng man of God, may purpose. Ang reason, sa usapang Israelites, ang sabi po, behold, I give you pastors according to mine heart that shall feed you with knowledge and understanding. Usapang bayan po yan. Diba? Sa usapang church naman, maliwanag po, Ephesians 4, verse number 11, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Mga kapatid, kamusta po tayo sa usapang pasasalamat at pagpapahalaga sa man of God? Naisip mo ba na ligtas ka ngayon, Kristiyano ka ngayon? Naisip mo ba na kaya ka ligtas, kaya ka mananampalataya dahil may man of God na ginamit ng Panginoon at sa buhay mo ngayon bilang mananampalataya, just try to imagine the role of the man of God in your life. Diba? What the man of God is doing for you to be blessed and to be used by God in the ministry. To guide you. The one who is guarding you. Diba? The one who is helping you to grow spiritually. Ganun po yun. So, thank and treasure the man of God. Pasalamatan natin, pahalagahan natin ang man of God. Kaya nga, sabi ko, simple to, pero church, naririnig nyo to. Dahil di lang naman ako nagpipreach sa church. Pagka po merong nagministeryo sa inyo, ang tamang ugali tuwing matatapos ang service, you come to the preacher and thank him for the message. Kaya hindi nga minsan nasisira pa ipin mo, pinasasalamatan mo pag binibigyan ka Unbeliever nga bisyo na sigarilyo na yung binigay, pinasalamatan pa, pero dagdag sunog baga yun, di po ba? Tayo sa usapang Kristiyano, pinaka-importanting bagay ang binibigay sa atin, mensahe. Diba? Ganun po yung tamang pag-uugali. Kaya yun po ang i-develop natin, yung maging thankful tayo sa man of God. Lalo na sa kanyang pagmimensahe sa atin at sa kanyang pagmomold sa atin at pagmomodel sa atin, mga kapatid. Napakahalaga na meron po tayong ganyang attitude. Kaya doon nyo simulan. Tuwing preaching, wag mo yung pagkatapos ng preaching, wala pang amen, nasa labas na kayo. O kaya, pagkatapos ng mensahe, para bang ikinambyong ganyan, kung ano-ano na kaagad ang kwentuhan po natin. Mano bang pagtapos ng preaching, you approach the pastor, di ba? Thank him for the message. So, encouragement pa yan sa pastor. O, kung kinounselan kayo, kung inalagaan kayo, be thankful and treasure them. Yan po ang masasabi ko po sa inyo. Sa Biblia po, tinuro din kung paano tayo mag-express ng gratitude. Nung pong Father's Day, di ba? So, yun po, yung ganong gesture, mga kapatid. At nakita nyo naman po na tayo, nagpapasalamat tayo, na-encourage tayo, pero hindi naman po tayo doon nakasentro. So, I hope na ngayong gabing ito ay matatak sa puso at isip natin. Basic, very basic. Sa Christian life, ang Kristiyano na maayos at makadiyos ay magiging mapagpasalamat at mapagpahalaga sa mga lingkod ng Diyos. So, thank and treasure the man of God as a committed messenger, caring mother, convincing model, and credible molder. Yan po ang mahalagang role ng man of God sa buhay ng mananampalataya. Kaya kung Kristiyano ka, magpasalamat ka sa Panginoon. At yan po ang isang bagay na magandang may apply natin sa buhay natin bilang mga Kristiyano. I hope na tayo po'y napagpala at muling naturuan ng salita ng Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa muling aral na ipinagkaloob mo sa amin. Nawa Panginoon, nadama ng bawat isa, na bagamat ang po pwede ko lang naman po talagang gamiting example ay kung ano po ang inilalagay mo sa aking puso at sinisikap ko na magawa para sa mga tao na inilagay mo sa aking pangunguna. Nawa, hindi po ang pagmamalaki, pagmamagaling, ang nagiging dating po
ng aking paggamit ng aking sarili, kundi yung sobrang appreciation lang po, Panginoon, na tinuruan mo ako kung paano magmahal at mag-alaga ng mga tao na ipinagkatiwala mo sa akin. Thank you for your word, Heavenly Father. Thank you for teaching me, being one of the pastors na tinawag mo, kung paano mangalaga ng miyembro. Nawa, sa bawat pastor na nakinig, naging blessing din po ang mensaheng ito. At nawa, ang bawat mananampalataya ay na-realize ang importansya na dapat pasalamatan, pahalagahan ang mga tao mo, ang mga lingkod mo, Panginoon. Nawa, ito po'y maramdaman sa aming kalipunan, maramdaman sa church na aming kinabibilangan. Thank you so much for the message. Thank you for the example of the Apostle Paul. Thank you, Heavenly Father, for blessing us tonight through Thy Word. Ito po ang aming panalangin na nagpupuri sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Ako po ay talagang laging masaya kapag nagkakaroon ng pagkakataon na makasama kayo dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na ang commitment po is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Ingat po kayo. To God be the glory and God bless us all.